Pero gumawa ng malupit na galawan ang babae at binaril ang paring panot. Pero nabasa ni Om ang gagawin ni Lucky kaya naiwasan niya ang bala at hinataw ang kanyang espada. Kinonekta ni Usop ang lubid sa Going Merry at saka inutusan si Choppy na ipahila sa bangka ang barko. Pero ang kinalabasan ay walang kinalabasan at nasira lang ang bangka. Sinubukang harapin ni Zoro ang ahas pero sa sobrang laki at bilis nito kaya napaatras si Zoro. Habang nagmamasid ang isang bata sa pagpupulong ng mga Shandorians, bigla siyang may naramdaman gamit ang kanyang mantara. Sabi nito na may nawalang dalawang boses sa Skypiea na maaaring ito ang nakalaban ni Gunpul. Dahil sa inakala nilang namatay na ang isa sa mga priests, pinagutos ng tumatayong leader ng mga mandirigma na lulusob sila sa upper yard. Samantala dumating si Usop at sinabi na nahanap na niya ang bangka. Kaya dali-dali nilang pinuntahan si Ilong Ranger. At ginamit nito ang kanyang pangmalupitang imbensyon at kinalawit sa bangka. Kumapit sila kay Usop pero kinalagkad sila ng bangka at nauntog ang tatlo sa mga puno bago sila nakasakay sa bangka. Samantala dahil sa Devil Fruit user si Chopper ay kasama siyang nalunod sa dagat. Nang biglang may dumating at sumisid sa dagat para iligtas ang tatlo. Gamit ang mantara naramdaman ng mga natitirang priests na natalo na si Satori. Nagumpisa ng lumusob ang mga mandirigmang Shandorians. Tapos nagdesisyon ang mga ito na maghiwa-hiwalay sa ilang grupo. Saka sila nagpaputok ng kanyon para hudyat ng kanilang gagawing pag-atake sa upper yard. Samantala tinanong nila Robin kung ano ang nakita ni Nami at nagmamadali ito. Sabi ni Nami na kailangan nilang makarating sa seashore para makumpirma ang kanyang napagtanto. Tulad ni Nami meron din tsorya si Robin pero hindi pa rin ito sigurado. Nagising na si Choppy at nagtataka nang makita nito si Gunfall at agad na tinulungan. Tuwa ito nang makitang buhay ang dalawa at kanyang nalaman na ang mga Southbird ang tumulong sa kanila. Samantala nakuha pa nila Luffy at Usop na magbiruan kaya nasigawan sila ni Sanji. Pero hindi pa rin nagpaawat ang dalawa kaya dinisiplina sila ng kusinero. Nagulat si Nami sa kanyang natuklasan at pati si Robin at Zoro ay hindi makapaniwala. Nalaman nila na ang upper yard ay ang kalahating parte ng Jaya na kung saan nakatayo ang palasyo ni Cricket. Maaari na ang nakak-stream ang may kagagawan kung paano napunta ang kalahati ng Jaya sa upper yard 400 years ago ang nakalipas. Nagumpisa na ang laban ng mga Shandorians laban sa apat na priests ng upper yard. Habang ang grupo nila Luffy naman ay tinatahak ang Milky Road para makarating sa altar. Nadaan sila sa isang graveyard nang marinig nila ang kaguluhan. Tapos dumaan sa kanilang harapan sila Wifer at ang mga kasama nitong Shandorians. Pero pinaputukan sila nito ng kanyon kaya ginamitan ito ni Luffy ng gamgam balloon at pinabalik ang cannonball. Kaya nagtaka ang gerilla at ang mga kasama nito sa katauhan ng ating bida. Hinamon sila ni Strawboy pero tinanggihan nila ito. Dahil mas priority nila ang pagpapatumba kay Eneru. Takot naman si Usopp pero makulit ang ating bida at pinipilit na labanan siya ni Wifer. Pero hindi na ito pinansin ng Shandorian at umalis na sila ng mga kasama. Nagtaka sila Luffy kung ano ang nangyayari sa lugar. Samantala patuloy ang laban ng mga Shandorians at ng mga priests sa upper yard. Lamang ang mga Shandorians sa bilang pero malalakas ang mga priests dahil gumagamit sila ng kakaibang teknik na tinatawag na mantra. Hindi magawa ng mga Shandorians na makasabay sa lakas ng mga priests, kaya madali lang silang napapabagsak. Pero hindi sumusuko ang mga mandirigma at pinipilit pa rin makipagsabayan. Dapit hapon na pero hindi pa rin nakakarating ang mga Straw Hat sa sacrificial altar. Hinaharap ni Shura ang grupo ng mga Shandorians nang dumating ang grupo ni Wifer para tumulong. Sinipa ni Wifer ang isang priest pero nailagan siya nito. Sabay paputok niya ng kahnon at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nakabalik na sila Nami sa barko at tinatawag si Chopper. Tapos nakita nila ang nangyari sa Going Merry kaya nag-alala sila sa kalagayan ni Choppy. Pero lumabas ang reindeer at nakita nilang umiiyak ito sa takot. Kaya nabunutan sila ng tinik at tinanong kung ano ang nangyari. Samantala paakyat ang bangka nila Luffy sa pinakamataas na puno sa upper yard. Kaya kinakabahan si Usopp dahil baka bigla na naman silang mahulog mula sa tuktok. Tapos niloko pa nila si Usopp nang biglang bumulusok sila pababa na kinatakot ng tatlo. At habang pababa ay nakita nila ang mga sharks na nag-aabang sa kanila. Kaya pinaulanan ng ating bida ng suntok ang mga ito gamit ang gamgam gatling. Knockout ang mga kawawang pating at nakarating na sila sa sacrificial altar at nakita ang Going Merry. Nagkaroon ng reunion ang mga Straw Hat at masayang-masaya ang mga ito. Kinuwento ni Chopper kung bakit nasunog ang sail ng kanilang barko. Pero sabi ni Usopp na okay lang yan, ang importante buhay ka. Kaya in-encourage ni Choppy ang kanyang sarili para maging dependable man sa susunod. Pero panira ng moment si Luffy at tinanong kung paano siya nakaligtas. Kaya sabi nito na tinulungan siya ni Sky Knight at pinakita kung saan nagpapahinga ito. Maraming katanungan ang Straw Hat sa matanda pero pinili na lang nilang pagpahingahin ito. Tapos napagdesisyonan nilang magpalipas ng gabi sa gubat. Para kung atakihin sila ay hindi madadamay ang Going Merry. Niluto nila ang mga sharks para sa kanilang hapunan at habang sila ay kumakain pinag-usapan nila kung ano ang kanilang mga nalaman. Sinabi ni Sanji ang tungkol kay Satori na gumagamit ng surprise ball. May kakayahang mag-predict ng galaw na tinatawag na mantara. Si Chopper ay kinwento si Shura na kayang gumawa ng apoy gamit ang spin nito. Kaya din mag-predict ng galaw. Si Nami naman ay sinabi na ang isla ay ang nawawalang parte ng Jaya. At posibleng naroon ang City of Gold. Sinortout ni Usopp ang mga impormasyong na kanilang nakalap.
kaya mas naging interesado sila sa kanilang adventure. Samantala gabi na pero patuloy pa rin ang mga Shandorians at ang tatlong priest sa kanilang labanan. Kaya ang pag-usapan nila Lucky at Gamakiri na kailangan mapaghiwalay nila ang aso at si Om. Kaya nakaisip ng ideya si Jembo at pinatumba nito ang puno para mapaghiwalay ang mga to. Sinubukang tawagin ng paringpanot ang kanyang tuta, nang makita ang hinaharap gamit ang kanyang mantra. Kaya mabilis itong umaksyon para patumbahin ang mga paparating na kalaban. Binaril ni Lucky ang tuta pero binunggo siya nito. Sabay dumating si Om at saka siya nabihag na pinag-alala ng ibang Shandorians. Pero gumawa ng malupit na galawan ang babae at binaril ang paringpanot. Pero nabasa ni Om ang gagawin ni Lucky kaya naiwasan niya ang bala at hinataw ang kanyang espada. Swerting dumating si Gamakiri at niligtas ang babae. Pero nakita ni Lucky na ang kanyang hero ay ang napuruhan. Kaya nag-alala ang mga gerilla at sinabi kay Wyfer. Sabi ni Om na pag gumabi na mas lalo nang mahihirapan ang mga Shandorians. Kaya napag-isip-isip ni Wyfer na umatras muna bago dumilim. Hahabulin sana sila ng paringpanot nang dumating si Judachu, at sinabing pinapatawag sila ni Mighty God Eneru. Samantala naiinip na si Luffy sa kakahintay na maluto ang pagkain. Nang dumating ang iba na dala-dala ang kanilang mga nakuhang ingredients. Habang si Robin ang may dalang bato na inakala ni Nami na isang gemstone pero ito ay isang rock soul. Nagpatulong si Sanji kay Zoro para painitin ang isang bato, tapos nilagay ito sa loob ng kaldero upang mapabilis ang pagluluto. Tapos pinuntahan ni Zoro si Usopp na naghahanda para ayusin ang Going Merry. Kaya natanong ito ni Zoro kung wala bang problema si Usopp kung lalangoy ito papuntang barko. Nakita ni Usopp ang mga giant sharks kaya mabilis na nagbago ang isip ni Ilong Ranger. Nagumpisa na ang pamimigay ng pagkain kaya nagumpisa na din si Nami sa kanyang lecture. Pinaliwanag nito ang natuklasan na ang Nakap Stream ang nagdala ng kalahati ng Jaya sa langit. Pero hindi pa rin masyadong kumbinsido ang iba dahil mahirap ng paniwalaan ito. Nabanggit naman ni Chopper na tinawag ni Shura si Gunfall na former god na kinagulat ng Straw Hat. Nagising si Gunfall sa ingay na ginagawa ng Straw Hat. Habang nagpatuloy ang pag-usap nila sa maaaring lokasyon ng City of Gold, na sinasabi sa lubok ni Noland na ito ay ang Skull Right Ahaze. Kaya pinakita ni Nami ang kanyang natuklasan gamit ang mahpa. Tapos na pag-usapan nila na maghati sa dalawang grupo para sa paghahanap ng City of Gold. Suwestyon ni Robin na patayin na ang apoy, para hindi sila malocate ng mga kalaban. Ngunit tinawag siyang rookie nila Luffy at Usopp na pinagtakahan ito. Sabi ng dalawa na kulang pa sa experience si Robin. Dahil pag nasa forest kailangan may campfire. Pero nainis si Nami sa ginagawa ng dalawang gunggong. Kaya pinigilan ng KJ na si Nami si Luffy dahil hindi yon panahon para mag-party. Nang dumating si Zoro, dala-dala ang mga nakolektang kahoy para sa campfire. Kaya na high blood ang navigator nang makita ang mga ito. Sabi ni Sanji na takot ang mga wild animals pag may apoy. Pero nakita nilang pinaliligiran na sila ng grupo ng mga wolf. Lumabas ang isang wolf at may sinasabi kaya tinranslate ni Chopper ang mga sinasabi nito. Tinawag silang dumbass dahil maingay sila at hindi makatulog ang mga ito. Kung ano-anong kayabangan pa ang sinabi ng wolf. Kaya sinapok ito ni Nami para tumigil. Nagalit ang mga ibang wolf pero pinigilan sila ng kanilang leader. Dahil napahanga ang wolf kay Nami kaya nagkasundo ang mga ito. Sinigaw ni Luffy na umpisahan na ang campfire. Kaya nagumpisa na sila sa kanilang party at nakijoin pa ang mga wolf. Tuwang-tuwang nagsayawan at nag-inuman ang mga ito. Nang bumangon si Gunfall at nakijoin sa kanila. Kaya nagpasalamat si Luffy sa pagkakaligtas nito kay Chopper. Kinamusta ni Sanji si Konis at sagot ni Gunfall na okay lang siya at kasama nito ang kanyang ama sa kanyang bahay. Tuloy ang gabi na ang lahat ay nagsasaya. Sinabi ni Gunfall na narinig niya ang pag-uusap tungkol sa Jaya. Kaya kinumpirma nito na ito nga ay galing sa Blue Sea. Tawag nila sa lupa ay birth at para sa kanila ito ay sagrado. Samantalang nagagalit si Wyfer kay Lucky dahil inuna pa nito ang pagkuha ng birth. Kaya nawala ito sa focus at nasugatan si Gamakiri. Pero dumating si Gamakiri at inawat si Wyfer. Saka sinabi na nalalapit na ang kanilang pagbawi sa kanilang tinubuang lupa. Kaya atake ulit sila bukas ng umaga. Samantala natutulog na ang lahat habang si Usopp ay gising pa at pinuntahan ang Going Merry para ayusin. Nang makarinig ito ng tunog ng pinupukpok at tinignan ang kanilang barko. Tapos nakita nito ang isang misteryosong nilalang na inaayos ang kanilang barko. Kaya napasigaw ito dahil sa pag-aakalang multo ang nag-aayos. Pinuntahan ito ni Zoro at nakitang nahimatay sa takot si Usopp. Habang ang mga priests ay nagtitipon para kausapin si Mighty God Eneru. Nagsisisihan ang tatlo kung bakit sila pinatawag. Kaya nagkahamunan ang mga ito. Pinabuksan ni Eneru ang gate at nakitang nag-aaway ang kanyang mga priests. Kaya inawat sila ng alalay ni Eneru pero ayaw magpaawat ni Shura at nagyabang pa. Hindi naman nagpatalo si Om at ganoon din si Jadatsu. Sinabi ng alalay na magbigay galang ang mga ito kay God Eneru. Pero wala naman silang nakikita sa upuan kaya sila pa ang nagalit. Nang biglang kumidlat at surpresang nagpakita si Eneru sa tabi nila. Kaya tinamaan sila ng kuryente mula sa kidlat at nagpagulog-gulong ang mga ito. Samantalang si Eneru ay nag-backflip papunta sa kanyang upuan. At sitting pretty itong sinabi na bumabagal na ang mga bataan. Nainsulto ang mga ito at tinanong na kaya mo ba kami pinatawag para pagtripan. Kaya pinaupo ni Eneru ang tatlo dahil kanilang pag-usapan ang tungkol sa mga Blue Sea Dwellers. Sabi nito na bukas ay aatakin na ang mga Shandorians at mag-umpisa ng hanapin ng mga Blue Sea Dwellers ang City of Gold.
Kaya tinanggal niya ang territorial rules ng mga priests sa buong upper yard. Dahil dito malaya na ang mga ito na maglagay ng kanilang ordil sa kung saan naisin. Kinaumagahan na kumpirma ni Usop na totoo ang kanyang mga nakita kagabi. Kaya gulat na gulat sila nang makitang naayos na ang Going Merry. Nagtataka sila kung sino ang may gawa nito. Dahil naibalik ito sa orihinal nitong disenyo. Pinaalala ni Nami ang kanilang goal sa araw na yon, kaya nag-decide silang ibaba ang Going Merry sa sacrificial altar. Gamit ang bangka ay pinamunuan ni Usop at Chopper ang kanilang plano. Kinonekta ni Usop ang lubid sa Going Merry at saka inutusan si Choppy na ipahila sa bangka ang barko. Pero ang kinalabasan ay walang kinalabasan at nasira lang ang bangka. Kaya pinaliwanag ni Ilong Ranger ang kanilang second plan at sinabing si Chopper ang magiging susi para magtagumpay ang plano. Pumayag si Choppy at sinabing gagawin niya ang lahat. Kaya tinali ni Usop si Chopper para gawing pain sa mga pating. Nang dumating ang isang shark at sasagpangin ang takot na rin din. Pinaandar ni Ilong Ranger ang bangka at sinigawan si Sanji. Kaya sinipan nito ang isang sibat na bumaon sa fin ng shark. Tapos biglang nahila ang shark sa pagsagpang kay Chopper at lumubog sa dagat. Nagpahabol sila Usop sa shark para hilain ito ang barko. Kaya unti-unti lumiko ang Going Merry at umayon ang sitwasyon sa ginawang plano ni Usop. Pinuto ni Zoro ang lubid at tumalsik ang shark na gustong kumain sa rindel. Tuwang-tuwa ang lahat ng nakababa ang Going Merry sa dagat habang si Chopper ay nahimatay sa takot. Pinaliwanag ni Nami na ang unang pangkat ay magpupunta sa kinaroroonan ng gold. Habang ang pangkat ni Nami ay dadalhin ang barko sa shore malapit sa East Coast. Kaya naghanda na ang lahat para sa gagawing plano. Samantala nagumpisa ng lumakad ang pangkat nila Luffy. Nagtuturuan ang parehong gunggong sa direksyon kung saan ang East Coast. Dismayado naman sila Choppy at Robin sa dalawang kaya tinuro nila ang tamang daan. Nagpatuloy na ang apat sa payapa nilang paglalakad papunta sa East para hanapin ang City of Gold. Nang biglang nakita ni Chopper na may gumagalaw pero inisip nito na nagmamalikmata lang siya. Nakita ni Luffy ang inaakalang ugat na may stripe na kulay. Kaya nataranta si Choppy na totoo pala ang kanyang hinala. Nagulat sila nang makitang tumayo ang isang dambuhalang ahas. Samantala ang grupo ni Captain Usopp ay tinatahak ang Milky Road papuntang East Coast kasama si Gunfall. Kaya nagkwento ang matanda ng history ng Skypiea. Ayon dito na 6 years ago ay siya ang kinikilalang god sa Skypiea. Pero hindi naniwala si Usopp kaya kinagat siya ni Pierre. Nagpatuloy ang matanda at sinabing 400 years na nang dinala ng Nakap Stream ang upper yard sa Skypiea. Ang orihinal na nakatira roon ay ang Ashandorians. Dahil naging greedy ang mga Skypians ay sinubukan nilang sakupin ang upper yard at paalisin ang mga Shandorians. Kaya mula noon ay naging mortal na magkaaway na ang mga Shandorians at ang mga Skypians. Tinawag ni Sanji na masamang Diyos si Gunfall kaya kinagat siya ni Pierre. Hindi ito inapilahan ni Gunfall dahil ito raw ang kagagawa ng mga naunang god ng Skypiea. Nang natanong ni Nami kung sino si God Eneru kaya kinwento ni Gunfall na 6 years ago dumating si Eneru sa Skypiea na mula sa ibang Sky Island kasama ang kanyang mga tauhan. Nagawa nilang talunin ang mga Divine Warriors at nakontrol ang upper yard. Gayunpaman ay hindi tumigil ang mga Shandorians na bawiin ang kanilang homeland kay Eneru. Samantala, inatake sila Luffy ng dambuhalang ahas kaya nagtakbuhan ang mga ito. Sinubukang harapin ni Zoro ang ahas pero sa sobrang laki at bilis nito kaya napaatras si Zoro. Nakagat ng ahas ang isang puno at natunaw ito dahil sa poison. Nang makita ito ni Zoro ay nagbago ang isip nito kaya tumakbo na lang daw sila. Pinrovoke ni Luffy ang ahas pero choosy ito kaya si Robin ang pinagdiskitahan. Habang si Zoro ay inakala na nakapunta siya sa likuran ng ahas. Pero nagulat ito dahil inaabangan siya nito para kainin. Dahil sa nangyari nagkahiwa-hiwalay ang Straw Hat. Habang si God Eneru ay sitting pretty sa kanyang upuan. Pinapanood sa kanyang isip ang nagaganap sa upper yard. Dumatating na ang mga Shandorian sa upper yard para muling harapin ang mga priests ni Eneru. Pero hindi nila alam na ang mga ordeal ng mga priests ay nakakalat na sa buong isla. Dito na nagumpisa ang tinatawag na survival game ni God Eneru. Samantala pinaliwanag ni Gunfall ang mga armas na ginagamit nila sa Skypiea. Pinakuha nito ang isang bariles at pinatong ang isang dahyal. Tapos inutos nito kay Sanji na paluin ng malakas ang dahyal gamit ang maso. Kaya pinaalala ni Usopp kay Sanji na huwag idamay ang barko. Pinalo ni Sanji ang dahyal ng buong lakas pero hindi ito nawasak at parang walang nangyari. Kaya biniro ito ni Usopp na hindi ko naman sinabi na ganun kahina. Paliwanag ni Sanji na pinalo niya ito ng buong lakas. Parang inabsorb ng dahyal ang impact ng maso na pinagtakahan nila. Inutos na Gunfall na damputin ang dahyal at itutok sa bariles. Tapos pindutin ang buton sa likod nito. Pagpindot ni Sanji ay tumalsik ito sa lakas ng shockwave, kaya nawasak ang bariles. Tago sa takot si Usopp at Nami kaya sinabi ni Gunfall na impact dahyal ang tawag doon. Kadalasan itong nilalagay sa guantlet at pinipwesto sa palad. Kaya naalala ni Usopp na ito ang ginamit na atake ni Satori. Nagagalit si Sanji habang pinapaliwanag ng matanda ang isang klase ng dahyal na may 10 times ang lakas. Ngunit delikado rin ito sa user kaya bihira lang ginagamit ito. Sunod na pinaliwanag ang iba pang dahyal na nilalagay sa armas. Ito ay tulad ng mga ginagamit ng mga priests sa upper yard. Tinanong ni Sanji ang tungkol sa mantra, kaya pinaliwanag ito ng Sky Knight. Walang raw siyang kakayahan na gamitin ang abilidad na ito. Pero sinabi niya na ito ay ang kakayahang marinig ang susunod na galaw ng kalaban. Ang mga priests ay may kakayahang marinig ang boses sa buong upper yard.
Samantala si Eneru ay may kakayahang marinig ang boses ng buong Escapia. Habang paliwanag ni Eneru na may 54 in total silang Divine Warriors kasama siya, at may 20 Shandorians at 8 Blue Sea Dwellers na kalahok sa kanyang survival game. Kaya pinahulaan niya sa mga alipin sa gigilid kung ilan ang matitira sa loob ng 3 oras. Sagot ng isa na 51 kaya natawa lang si Eneru. Kasi minaliit raw nito ang magiging resulta at sinabing 5 lang ang matitira. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.